Pilipino, pulso ng Pilipino, pulso ng Pilipino, Pulso ng Pilipino sa MIB4 plus tingnan natin. Oo, ayun. Ano ba? May audio ba tayo? Ayan, nasa dali lang hot, medyo.
Okay ba? Ayan. Inaayos natin ang ating monitor. Anyway, tuloy-tuloy ho tayo sa ating pinag-uusapan. Nasaan na ba tayo? Nasaan na ba tayo? Oo. Naalala ko tuloy, may mga topic tayong maganda sana pag-usapan. Naalala ko tuloy yung kausap ko nung isang araw sa isang lugar. Binabanggit ho yung may kaugnayan sa politika. Binabanggit, sabi sa akin, Sir Ed, totoo ba ang kumakalat na balita na ito ikang si Mayor Ina Alegre ng Bayan Ika ng Pula ay kakandidato raw na gobernador sa lalawigan ng Oriental Mindoro, dito sa Oriental Mindoro? Sa pabalagbagong sagot, yung usapang bagang magkakaibigan, usapang trupa. Kasi may kunho ako, may kakilala ako. Ito'y matagal ko nang kakilala ever since nasa kabila pa tayo ng himpilan. Na itong mamang ito, wala hong ibang ginawa sa kanyang pagtulog, sa kanyang paggising kahit nagkakape. Kahit huy ka ngay may daladala ng kanyang mga gamit-gamit papunta sa kanyang pagtatrabaho bilang isang simpleng mamamayan. Kahit ho siya'y nagtatrabaho sa kanyang katabi, ito tunay na buhay sa kanyang katabi. Yung kanyang katabi, kung bagay kanyang laborer, walang ibang binabanggit, walang ibang bukang bibig ho nitong mamang ito. May kaugnayan ho sa politika at mga bagay-bagay na nangyayari dito ho sa ating bansa. Kasi hindi naman ito basta trabador lamang, kundi siya ay may malalim na pag-aanalisa sa usapin ng gobyerno dito sa ating bansa. Kaya minsan, sabi nga nung ilan ay napapagkamala na itong, kung hindi ka naman ka-announcer ng radyo, ikaw ay may anek-anek sa katawan. Oo. Wala yung ating ayan. Wala. Tumutunog. Tumutunog. Kaya sabi ko, ang sagot ko ho, matagal ng kanyan matagal ng napapabalita na at napapagbintangan na kakandidatong gobernador noon pang panahon ng pandemic. Kasi yung kanyang mga movement, yung kanyang mga kinikilos pagdating ho sa serbisyo publiko, pagtalakay ng mga issue, paghimay, pagsagot sa mga usapin na may kaugnayan sa kanyang bayan, sa bayan ho ng Pula, ay pinatutungkulan na may pamprobinsyang aspeto ho ito hong si Mayor Ina. Kaya ang sagot ko, ang mga kasagot lang naman dyan ay di si Mayor Ina. Sa pabalagbag na yung pinakang common na sagot. Hindi ka parang Sir Ed. Kasi bukod ka sa mga balita na si Mayor Ina ay di umano, yung mga kilos nga rin nito, mukhang papunta sa pamprobinsyang aspeto sa pagkandidato. Ito yung sabi nung kaibigan kong panday ho ito, panday. Yung gumagawa ho ng mga bahay-bahay, yung simpleng panday ho, na nag-aanalisa. Sabi ko naman, napaisip tuloy ako. Sabi ko nga kanya lang ho, kung titingnan natin, kasi magkakaibigan ho may mga personal silang ano bang tawag doon? Hindi naman makukumpare. Basta dahil mga leader ho ito, makikisig na leader ho ng ating probinsya. Kasi kaya kung binabanggit ang probinsya, kasi kung lalaban ho si Mayor Ina ng governor dito sa Oriental Mindoro,
ang kalaban nito siyempre ang incumbent governor na si Governor Bons. Magkakaibigan ho ito, bukod sa siguro magkukumpare ito, magkakasama sa serbisyo publiko. Sabi ko, baka naman hindi. Kasi ang layunin ng gobernador ay magkaisa. Ito ang panawagan ni Governor Bons. Kasi tandaan nyo, sa mga interview natin, sa mga balita natin, ay gusto niya yung kampo ni Congressman Arnan at Boy Umali, dahil ito may mga political na hindi na ito pagkakaintindihan. Ang after nitong last election, ang gusto mangyari ni Governor Bons, pati yung mga mayor na hindi niya kaalyado, pagbigkisin ho para sa kapakanan ng mga Mindoreño. Kaya sabi ko, imposible ho na maglaban-laban ito. Yun yung sagot ko doon sa kaibigan kong Panday. Tawag rito Maestro Panday. Pag sinabing Maestro Panday, ay magaling na magaling na magkukuting-ting ho ng mga simisiminto sa paggawa ho ng bahay. Sabi sa akin, Sir Enrique, para ka naman ikang babago. Sabi ko, bakit? Di ka tanda mo, si Governor Bons at saka ngayong Congressman Boy Umali. Kasi nanonood pala to, nakikinig sa akin noon pa. Way back 2000 pa raw siya. Nanonood at nakikinig. Hindi naman nanonood pa, wala pang internet noon. Yung tambalan ni Governor Boy Umali at saka ni Bons, nung kumandatong governor si Boy Umali, ang vice governor si Governor Bons, at ang naging kalaban ni Boy Umali si ngayong Congressman Arnan na gobernador noon. Magkakasama ikaari. Makalipas ang ilang taon, naglaban-laban ang mga ito. Na kunyari, hindi ko alam, nagtatanga-tangahan tayo, nagmamaang-maangan, dahil pinadadama ko sa impormasyon itong kaibigan ko. Tapos nagsama sila ni Congressman Doy, naglaban sila sa gubernatorial last election. Kaya imposible yung sinasabi mo na hindi ilalaban si Mayor Ina kung ang pag-uusapan laang ay yung bait-baitan, pari-pari, tropa-tropa, magkakaibigan, magkasama. Kaya imposible Sir Ed, yung sinasabi mong hindi mag-governor si Mayor Ina sa ganyan lamang na dahilan. Sagot ko naman, oo nga. Oo nga. Kasi kalat na yung mga kamag-anak ko sa 2nd District, yun ikang mga kumparehan ko rin na mga kasamaan ko sa construction. Ang pinag-uusapan namin, politika, si Mayor Ina ang napapag-usapan na nagbabalak. Ang sagot ko, pwedeng mangyari kung sasabihing solido yung grupo ni Governor Bons at hindi walang lalaban, kunyari, walang oposisyon. Kung ang dahilan lamang dahil yung solidong sinasabi ni Governor Bons, at kung titingnan natin, susubaybayan natin yung kwento ng mga political senaryo sa Oriental Mindoro, hindi katuwiran na hindi lalaban si Mayor Ina kay Governor Bons kung ang pagbabasihan lang natin. Kasi tandaan nyo nung nagpa-interview si Governor Bons, natanong niya ng ilang kasama natin sa media kung totoong lalaban si Mayor Ina sa gubernatorial. Ang sabi niya, may mga ganong kwento ayon kay Governor. Pero nakausap ko kanina, ang sabi ni Mayor Ina, hindi siya lalaban. At ang katuwiran naman ni Bons, ni Governor, kahit sinong lumaban sa kanya, nakahanda siya. Dahil, ang sinasabi niya, sa performance na lang kami magtatalo-talo. Kung ako patulog-tulog na gobernador at hindi nagtatrabaho, ay ako ay matatakot, kakabahan. Pero dahil sa aking magandang performance, ayon sa kanya, ay kahit sino lumaban sa akin, ay go. Ako hinug na sa panahon, marami na akong laban na pinagdaanan na hindi ako kinakabahan at natitinag. Ako'y kumpiyansa.
ayon sa aking performance. Yan ho ay hindi man sakto yung pagkakabanggit ho ni Governor sa akin sa harap ng media. Yan po yung dipinsa naman niya pag politika ho pag-uusapan. Ngayon, sabi ko ho ron sa kausap ko doon sa Panday, sa Mason Maestro, kung tawagin yan. Mason Maestro pala ang tawag doon. Dala mo yung simento, dala mo yung pagli-layout, dala mo yung sa kahoy. Yan ang ibig sabihin ng Mason Maestro. Anyway, ang sagot ko doon, kasi hindi kaila na kung ang titingnan natin ay may kaugnayan ho sa usaping panglabas. Panglabas na aspeto ho. Usaping panglabas, performance. Yung trabaho. Di hamak naman ho na hindi mo naman matatawaran yung ginagawa ng kasakulukuyang gobernador. Oo. Yung kaliwat ka ng proyekto ho. Mula hulo hanggang sabi nga mula Apari hanggang Hawaii. Mula first hanggang second district, makikita ho ninyo. Ang sagot ko ho ron, kung talagang lalaban kakandidato, kasi aminado ang mamamayan na kung ikaw ay medyo pipitsugin na kakandidato. At kasi marami hong aspeto ang election ho kasi di ba? Gaano kabango si former Congressman Doy? Gaano ka powerful? Versus bonds nung mga panahon ng eleksyon. Tingnan ho ninyo yan. Sa isang hindi pagkakamali kasi, hindi matatawag. Kasi, although pagkakamali, pero ang dami kasing mga factors, ang dami mga dahilan, kasi game yan eh. Games. Ako yan eh, sports. Laro yan eh. Laro ng magagaling at matatalino at mga tuso. Di ba? Na politiko. 1+1 lang ho yan eh. Magaling ka, mahusay ka sa pera, pakikisama, may performance ka. Pero yung estratehiya ay tinalo ka. Idagdag pa dyan yung usapin na sinasabing bilihan. Yung bilihan ho kasi, bilihan ng boto, maraming kwan ho yan, maraming pamamaraan yan. Anyway, sinasabi ko lang na maraming pamamaraan kung paano ka mananalo sa ganitong uri ho ng karera. Hindi porke maganda ang performance mo, kung medyo natalo ka sa isang technique, sa isang iglap, talo ka talaga. Yan ho ay ginagawa ng lahat na politiko sa bansa. Hindi lang sa baka sabihin inaakusahan natin. Hindi, yan ho ay general. Kaya ang puntos ko rito, sabi ko doon sa kausap ko, tanging si Mayor Ina lamang ang magsasabi kung siya'y lalaban o hindi. Okay, assuming na nagdeklara. Ano yung nakikitang dahilan sa kabila sa panglabas na kaanyuan, mahusay ang gobernador, si Governor Bons? Ano ang dahilan ni Mayor Ina, malalim na dahilan kung bakit siya lalaban na gobernador sa lalawigan ng Oriental Mindoro? Alternatibo kasi yan eh. Paano siya pipiliin? Paano siya sasamahan? Kasi hindi po pwedeng sa panlabas naman na kaanyuan, bukod sa magandang ano ba tawag dito? Bini-bini. Maganda as in, literal na maganda. May mga lalaki na pagtitingnan mo yung personal appearance si Mayor Ina, walang hindi ikangay mapapalingon at mapapasipol at mabibighani sa kanyang kagandahan. Pero sa pinang politika, hindi ho ito pagandahan at pagwapuhan. Ang tanong dyan, may maganda ba siyang kalooban? May mahusay ba siyang liderato
may mahusay ba siyang plataforma de gobyerno na pwedeng samahan ng higit na nakakarami nating mga kababayang Mindoreño kumpara kay Governor Bons? Ano ang kanyang malalim na dahilan? Kasi may isa pa siyang termino bilang mayor ho sa bayan ho ng Pula. Tapos bigla siyang kakandidatong gobernador ng Oriental Mindoro. Sa kabila ng makikita mo na nagtatrabaho ng mahusay, ng maayos ang gobernador ng kasalukuyang gobernador. May malalim na dahilan na tanging si Mayor Ina lamang ang makakasagot nito at sasabihin sa mamamayang Mindoreño kung bakit siya kakandidatong gobernador mag-o-oppose sa kasalukuyang gobernador. Tandaan po ninyo ha, wala ho tayo ini-endorso rito. Ito ho'y napapanahon na usapan. Kung hindi man itong sinasabi ko, kung ngayon lamang ninyo ito narinig sa himpilan ng radyo, oo, maririnig pa ito ninyo sa hanggang dulo sa mga susunod na palatuntunan. Kung hindi man dito lamang sa akin, sa ibang komentarista, sa ibang radio announcer, sa ibang mga may political analysis, lalabas ho itong ganitong komentaryo at pag-aanalisa sa usapin ng politika. O, si Mayor Ina lang ang magsasabi. Kasi kaya natin binabanggit ito, nakailang interview na tayo kay Mayor Ina, at hindi naman siguro maglilihim sa taong bayan si Mayor Ina kung kakandidato siya o hindi. Kanya lang, pinag-uusapan, sabi nga natin, pinag-uusapan, napapanahon, kaya natin to dinadala sa ere. Dinadala natin dito ho sa ating palatuntunan, sa pulso ng Pilipino. Itong sinasabi natin, hindi lang ito sa radyo nyo maririnig, sa mga sulok-sulok, sa bawat kantuhan dyan, kahit itong mga politiko, kahit itong mga mayor sa Oriental Mindoro, itong sinasabi ko, ina-analyze na nila ito at pinag-uusapan na, hindi lang ito na i-broadcast. Opo. Kasi nga, putok na, alam na ng lahat na itong si Mayor Ina ay mga sinyalis, may mga sinyalis na ito ho ay gustong kumandidatong gobernador sa Oriental Mindoro. Ngayon, ang pinupuntos natin dito, ano yung malalim na dahilan at magandang plataforma de gobyerno na hindi, na hindi nagawa at hindi ginawa. Kasi alternatibo siya eh. Kasi may nakaposisyon. Gusto mong i-contest. Ay, bakit naman kita? Di ba? Sa isang magandang babae, parehas sexy, parehas lahat sa personal na appearance. Pero hindi mo pa siya kinakausap kung ikaw yung lalaki manliligaw. Parehas mo sila gusto sa personal na nakaanyuan. Pero hindi naman pwedeng dalawa. Ewan ko kay paring Omar kung pwede ang dalawa. Di ba? Ngayon, pipili ka ngayon sino sa dalawa. So, ganun ho ang pagpili ng kandidato, hindi lang sa gubernatorial aspect tayo. Sa lahat na kandidato sa buong bansa. Presidente, senador, congressman, gobernador, mayor, lalo na ho sa panahon ngayon na politikahan na mga pinag-uusapan. Alternatibo. Ngayon, abangan ho natin kasi dapat, sa totoo lang, kuha muna ako ng ilang minuto kay paring Omar. Mga 5 minutes lang. Napasarap lang ating pulong-pulong ika nga, sabi ng mga taga-Puerto. Ito mga buwan na ito, itong May, June, July. Actually, dapat August. Oo, kasi September, October. Kung hindi mababago ang talaan ng COMELEC, October 8, parang yun ang deadline. Ewan ko lang. Basta't October, file ng Certificate of Candidacy. Ngayon, kailangan itong mga buwan na ito, kung talagang desidido kang kumandidato, governor, mayor, congressman, kaya naka-assemble ka na, may kwang ka na, may team ka na, magdeklara ka na. Kung hindi ka man magdedeklara, may mga sinyalis ka na talagang sulit sa mamamayan. Kaya abangan natin
tingnan natin kung si Mayor Ina nga ay totoong magogobernador. Kailangan itong mga buwan na ito, May, June, July, kailangan magdeklara na ito kung talagang kakandidato siya sa abangan natin. Abangan natin. Dahil sabi ko nga, tanging siya mismo ang makakapagsabi kung makatotohanan yung sinasabi ng mamamayan na ito ho'y kakandidatong gobernador sa Oriental. Hindi ho siya may sabi nito ha, hindi ho siya. Yung pong komentaryong binabanggit nyo, pinabanggit ko, na nakikita nyo ho mga kababayan, dito lamang sa palatuntunan ito, wala hong kinalaman si Mayor Ina rito. Ito ho'y opinion na nakikita natin at naririnig natin at ito'y base lamang doon sa usapan namin ng kumpare kong Panday. Tawag doon? Panday Maestro, tawag ko, sabi ko kanina. Yun pong nakausap natin na mahilig ho kasi sa politika eh. Anyway, Pino, Pulso. Wala na po tayong oras. Sa susunod, tabayan susunod palatuntunan sa mga susunod. Yung patribya natin dahil ang celebration ng ating simple lang ho. Kasi ang sabi nila, bakit cash na 300? Baka lumaki-laki pa. Kasi malayo po kami, kung mga grocery yan o tricycle o kotse ho ang aming patitribya, Pilipin. Baka ho hindi makarating doon ho sa nanalo. Kasi mahalaga kahit pa kaunti-kaunti at least cash. Bahala ho yung mananalo kung saan niya gagamitin yung 300, 400, 500, 1,000 na maaari nilang mapanalunan. Pwede nilang dalahin kung saan. Opo. Edman Sera po sa palatuntunan ng inyong pinakikinggan. Kami po ay naglilingkod sa Diyos sa bayan at sa tao. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pilipino, pulso ng Pilipino, pulso ng Pilipino, pulso ng Luzon, Visayas at Mindanao. MI-Before na papanahon sa makabagong teknolohiya sa larangan ng online radio saan mang bahagi ng mundo napanood, pinakikinggan. Mindoro Internet Broadcast. Mindoro Internet Broadcast.